Si Mario ay nagtrabaho ng husto sa loob ng 10 taon at sa wakas ay nakapag-ipon ng sapat para makabili ng sariling bahay. Ngunit nang tingnan niya ito ng mabuti, ang bahay ay may sukat na hindi aabot sa 1 metro kuwadrado. Napakaliit nito kaya pati aso niya ay tumangging tumira dito. Nakahanap lamang siya ng ilang piraso ng bricks mula sa tambakan ng basura upang makagawa ng simpleng kahoy na higaan, kung saan siya nakabaluktot na tutulog gabi-gabi. Sa huli, hindi na niya kinaya kaya naisipan niyang muling ayusin ang bahay. Inalis niya ang orihinal na mga bintana at nag-welding ng 2 frame gamit ang galvanized steel na parisukat. Nanghiram siya ng ilang tornilyo mula sa kanyang tiyahin upang maikabit ng matibay sa dingding at nilagyan ito ng eco-friendly na kahoy na veneer. Gumawa siya ng 3 cabinet sa ilalim ng kama para sa mga damit na hindi ginagamit sa kasalukuyan. Ibinalik niya ang mga tinanggal na bintana at naglagay ng malambot na kutsyon upang maging double bed. Sapat na ang espasyo kahit dumalaw ang kanyang kasintahan. Naglagay din siya ng metal guardrails para maiwasang mahulog sa ibaba kapag malakas ang hangin. Sa tabi ng kama, gumawa siya ng malaking aparador. Ang itaas na bahagi nito ay para sa mga nakasabit na damit na mainam para sa pang-araw-araw niyang gamit. Sa ibaba, gumawa siya ng maliit na lagayan at isang saksakan para sa pag-charge ng telepono, kaya't madali siyang maging keyboard warrior habang nasa kama. Nag-install siya ng perforated board para sa mga gamit pang ehersisyo at isang projector. Nilagyan din niya ng malambot na wrapping gamit ang mga kulay na pampaswerte ang paligid ng kama. Sa pinto, gumawa siya ng flip-up cabinet para sa kanyang mga panloob na damit at medyas. Sa gilid ng bintana, naglagay siya ng movable desk para sa kanyang computer upang makapagtrabaho, mag-aral, at magbasa. Kapag nag-utom siya, maaari rin itong gawing dining table at itiklop pagkatapos kumain. Sa isang bahagi ng dingding, nagtago siya ng full sports water tank at nag-install ng wall-mounted toilet upang mas maging komportable. Binalik niya ang shower head para mas maayos ang kanyang pagligo. Nilagyan niya ng glass door upang pigilan ang amoy ng banyo at ang moisture. Sa harap ng kama, naglagay siya ng projection screen upang makapanood siya ng mga Korean drama habang nakahiga. Sa ganitong disenyo, kahit limitado ang espasyo, nagawa niyang makalikha ng walang limitasyong posibilidad. Ano sa tingin mo? Ayos ba?